King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 249. Umalis. Sa lugar na maulap, biglang bumukas ang mga mata ni Zhao Feng nang bumalik sa normal ang kulay ng kanyang mukha. Bukod sa katotohanan na ang kanyang cultivation ay bumaba sa sixth sky, lahat ng iba pa niyang aspeto ay nasa paligid ng level noong siya ay nasa Alliance Banquet. Siyempre, ang kanyang kahusayan sa mental energy ay mas mahusay kaysa sa Alliance Banquet. Pagkatapos ng lahat, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral nito sa loob ng 1 buwan upang sirain ang Ghost Mark. Nawasak ang Ghost Mark. Hindi bababa sa hindi ko kailangang mag-ingat na mapansin ako ng mga eksperto ng Scarlet Moon Demonic Religion. Tinitimbang ni Zhao Feng ang mga pagpipilian at hindi ito pinagsisihan. Masyadong mapanganib ang Ghost Mark. Ang mga makakahanap sa kanya ay karaniwang nasa True Spirit Realm, at hindi niya makumpirma kung ang panahon ay magiging bagyo o hindi sa oras na iyon. Sa pagkalkula ng oras, napagtanto ni Zhao Feng na mahigit sa 2/3 ng oras ang lumipas para sa pakikitungo sa First Elder. Ayon sa pangako, kailangan niyang umalis sa 13 countries sa loob ng 2 buwan at magtungo sa Canopy Great Country para tapusin ang kanyang lihim na misyon. Bagamat bahagyang ayaw ni Zhao Feng, kailangan niyang gawin iyon. Kasabay nito, si Zhao Feng ay patungo sa mas malaking yugto. Mula nang makita niya ang mapa ng Northern Continent at ang katotohanan na ang 13 bansa ay kumakatawan lamang sa isang tuldok sa sulok, ang kanyang puso ay nayanig. Makalipas ang 2 araw, dumating si Zhao Feng sa Sun Feather City at nalaman na ang lahat ay pareho sa dati. Bagamat hindi niya binati ang sinuman mula sa lungsod, kahit papaano ay nagkaroon siya ng hindi mapakali na pakiramdam na siya ay ikinulong ng isang bagay. Hindi siya nang ahas na manatili ng matagal at hindi nagtagal ay umalis siya sa Sun Feather City. Maya-maya ay dumating na ang sipol ng hangin. Zhao Feng, huwag kang tumakbo. Bumalik ka sa clan kasama ko at aminin mo ang iyong mga kasalanan. Isang malalim na boses ang umalangaw mula sa likuran. Ang tao ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng purple na robe at may hawak na high-grade mortal na armas habang pinamumunuan niya ang 10 miyembro ng clan na nakarating sa 6th sky o mas mataas. Bumalik sa clan at aminin ang aking mga kasalanan. Tumigil si Zhao Feng. Kilala niya ang middle-aged purple na nakadamit. Isa itong vice-head na bihasa sa pakikipaglaban. Mas mabuting sumuko ka na. Ang nasa katanghaliang gulang na taong nakasuot ng kulay ube ay nagpalipat-lipat ng kanyang high-grade mortal weapon, na nagdulot ng malamig na mga laslas ng purple-green sword chi na bomb-alot sa radius na 10 yarda. Kaluskos. Isang arko ng kidlat ang dumaan sa kamay ni Zhao Feng na parang maliliit na makamandag na ahas habang sila ay sumusugod patungo sa lalaking nakasuot ng lila at kasama. Sa ilalim ng sagupaan ng 2 kapangyarihan, umatras ang kulay ube na nakadamit na figure at bomb-alot sa kanya ang isang pamamanhid na sensasyon, dahilan upang hindi siya makagalaw at lumabas ang usok sa itaas ng kanyang ulo. Ang squad na dinala niya ay tinamaan ng natitirang mga arko ng kidlat at nahulog sa sahig, hindi makagalaw. Ito ang lakas ng nangunguna sa Alliance Banquet. Puno ng takot ang grupo. Sa isang galaw lang, natalo niya ang isang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at naging sanhi ng pagkawala ng lakas ng iba sa labanan. Gaano katikat ang kanyang lakas? Narinig ko na naabot ni Zhao Feng ang 7th sky sa Alliance Banquet ngunit ngayon ay bumaba na siya sa 6th sky para sa ilang kadahilanan. Kung siya ay nasa kanyang tuktok noon. Huminga ng malalim ang middle-aged purple robe na lalaki at pinigilan ang alon sa kanyang puso. Nang marinig niya ang tungkol sa misyon at mga gantimpala, narinig na rin niya ang katanyagan ni Zhao Feng, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Sa gitna ng mga half-step na True Spirit Realm expert, siya ay nireranggo sa nangungunang 3. Gaano man kalakas ang isang junior, ano ang magagawa nila? Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang personal na labanan siya ay nalaman niya ang pagiging mapanganib ni Zhao Feng. Mas nakakatakot pa siya kaysa sa mga chismis. Kung tutuusin, ang cultivation ni Zhao Feng ay bumaba na ngayon sa 6th sky at 2 hakbang ang layo mula sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako? Lumamlam ang ekspresyon ni Zhao Feng. Dahil ang kanyang cultivation ay bumaba na sa 6th sky at hindi niya ginamit ang kanyang bloodline power,
halos hindi niya napigilan ang kalaban sa paggalaw noon. Zhao Fang, ang Clan Master Haiyon ay nag-utos na sa 13 bansa na patayin ka. Kung lalaban ka, papatayin ka namin, ngunit kung babalik ka sa clan at aminin ang iyong mga kasalanan, dapat kang maligtas. Dahil sa kanyang pagiging maingat, hindi nagmamadaling kumilos ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lila. Una, hinihintay niyang gumaling ang kanyang squad at naghihintay din ng reinforcements mula sa clan. Ang Haiyon Master ay partikular na nagsabi na magstay para sa oras at sabihin sa isang elder-ranked expert. Kailangan ng isang junior sa Ascended Realm ng mga eksperto sa True Spirit Realm para patayin siya. Tinanggihan ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng kulay ube ang kaisipang iyon noon, ngunit sa sandaling ito, mukhang hindi lahat iyon ng walang dahilan. Clan Master Haiyon. Patayin. Nanlamig ang puso ni Zhao Fang. Pagkatapos noon, inilipat ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power at agad na nasugatan ang nasa katanghaliang lalaki at kumpanya. Ilang galaw lang ang nagawa ng lalaking nakasuot ng purple bago natalo at nawalan ng braso sa proseso. Kung hindi dahil sa iisang clan sila, napatay na sila ni Zhao Fang. Tinatanong kita, ano ang nangyari sa nakalipas na 2 buwan? Lumingon ang mga mata ni Zhao Fang sa isa pang cultivator sa 7th Sky. Ang deacon sa 7th Sky ay agad na nakontrol at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Nagtanong si Zhao Fang at sisigot ang deacon. Hindi nagtagal ay naunawaan ng una ang sitwasyon sa 13 clans at ang sitwasyon kung saan ang Broken Moon Clan. True Lord descending. Ang 12 clans lahat ay sumuko. Haiyon Master, ang traidor na ito ay naging Broken Moon Clan Master at nagpadala pa ng mga tao para tugisin ako sa 13 countries. Natigilan at nagalit si Zhao Fang sa balita. Ang pagbaba ng isang True Lord ay naging dahilan upang siya ay maging walang magawa. Bagamat hindi siya personal na naroroon, iniisip kung paano nagkaroon ng dobleng puwersa ang 12 angkan ng kaaway at kailangan pa ring sumuko, naiintindihan niya kung ano ang nangyari. Ang bagay na ikinagalit ni Zhao Fang ay ang Haiyon Master ay naging Clan Master. Bumalik sa Concealed Dragon Lake, inatake ni Haiyon Master ang orihinal na Broken Moon Clan Master at siya ang salarin ng kanyang kamatayan. Ang orihinal na Broken Moon Clan Master ay banal at matuwid. Nang si Zhao Fang ay nagdulot ng malaking problema sa Floating Crest Trial, siya at ang First Elder ang nagpoprotekta kay Zhao Fang. Higit pa rito, ang magandang Clan Master na ito ay master din ni Ran Xiaoyuan, kaya palaging magalang si Zhao Fang sa kanya. Haiyon Master. Ang layunin ng pagpatay ay makikita sa mga mata ni Zhao Fang. Ito ang unang pagkakataon na gusto niyang pumatay ng isang tao ng labis. Noon, para lang tulungan si Lord Guanzhen kaya ang gusto lang gawin ni Zhao Fang ay talunin si Haiyon Master at hiyain siya. Hindi niya akalain na napakatuso ni Haiyon Master. Matagal na niyang pinagtaksilan ang Broken Moon Clan, pinatay ang Broken Moon Clan Master, at ngayon ay nagpapadala ng mga tao sa para patayin siya. Mapalad na si First Elder at Granny Liuyo ay nasa Broken Moon Clan pa rin. Sa 2 taong ito dito, ligtas ang mga taong nauugnay kay Zhao Fang. Hahayaan ko kayong mabuhay. Sa susunod, papatayin na kita. Ang figure ni Zhao Fang ay kumislap at agad na nawala. Hindi siya nang ahas na lumiit ng matagal dahil sa posibilidad na may dumating sa True Spirit Realm at sa kanyang 6th Sky Cultivation, wala nang paraan para makatakas. Isang oras pagkatapos ng pag-alis ni Zhao Fang, dumating ang Regulations Elder. Ang Regulations Elder ay master din ni Lu Ho, at nang ang huli ay pinaalis ni Zhao Fang, iningatan ng Regulations Elder ang kaganapan sa kanyang puso. Higit pa rito, sinampal ni Zhao Fang ang Regulations Elder sa mukha pagkatapos ng trial. Matapos maging Clan Master ang Haiyon Master, ang Regulations Elder ang naging pinakadakilang tagapagtanggol. Pagdating niya, nag-scout siya sa lugar, ngunit may nakita siyang bakas ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay may Yin Shadow Cloak na maaaring magtago ng mga aura at pagkatapos na habulin, pumasok siya sa Sky Cloud Forest. Kung mapipilitin ako sa isang sulok, magtatago na lang ako sa Forbidden Ground of 100 Graves. Kahit na ang mga nasa True Lord Realm ay hindi madaling makapasok dito. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang isda sa tubig nang pumasok siya sa Sky Cloud Forest.
Parehong siya at ang maliit na paws ang magnanakaw ay may kakayahang maging invisible, ibig sabihin, teknikal silang ligtas sa ikalawang pagpasok nila sa Sky Cloud Forest. Mukhang kailangan kong umalis ng 13 countries ng mabilis. Ang desisyon ni Zhao Feng ay ginawa. Wala nang lugar para manatili siya sa 13 bansa. Mas mabuting pumasok siya sa mas malaking mundo. Sinimulan ni Zhao Feng ang kanyang paglalakbay sa parehong araw, patungo sa mga panlabas na hangganan ng 13 bansa. Bagamat mapanglo ang landas na tinahak ni Zhao Feng, nakita pa rin ng kanyang god spiritual ay ang mga figure ng mga cultivator mula sa clans at ang mga anino ng Scarlet Moon Demonic Religion. May pagkakataon pa nga na ang mga bakas ni Zhao Feng ay hindi sinasadyang natagpuan ng isang mababang antas na disipulo at ay report na sana ito nang siya ay agad na napatay sa pamamagitan ng mental energy technique ni Zhao Feng. Ang isang mata, asul na buhok na hitsura ni Zhao Feng ay napakahusay, at pagkatapos na maging nangunguna sa Alliance Banquet, mahirap na hindi siya makilala. Sa makatuwid, gumamit si Zhao Feng ng itim na belo na maaaring tumakip sa kanyang ulo at mukha. Upang mapabilis ang kanyang bilis, kinokontrol ni Zhao Feng ang isang Asher Sharp Swallow sa 7th Sky gamit ang kanyang mental energy. Ang sukat ng katawan ng Asher Sharp Swallow ay hindi malaki para sa isang lumilipad na hayop. Ang lapad ng pakpak nito ay 2 hanggang 3 yarda lamang ang lapad, ngunit kung minamaliit ito ng isa, magbabayad sila ng mabigat na presyo. Ang mga pakpak ng Asher Sharp Swallow ay kasing manipis ng talam, at sa mga tuntunin ng bilis at opensa, ito ay nasa tuktok sa gitna ng 7th Sky. Ang kahinaan nito ay ang pagtatanggol nito. Ang depensa nito ay hindi kapantay ng mga hayop ng parehong paglilinang. Kapag may nakatagpo ng Asher Sharp Swallow, magiging maingat sila o atras kahit na nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ngunit sa mental energy ni Zhao Feng, madali niyang nakontrol ang Asher Sharp Swallow dahil sa katotohanan na hindi ganoon kalakas ang mental energy ng Asher Sharp Swallow. Q. Ang Asher Sharp Swallow ay parang pilak na talam na kumikislap sa kalangitan at sa mga ulap. Sa mga tuntunin ng bilis lamang, ang Asher Sharp Swallow na ito ay maihahambing sa isang tao sa true human rank. Labis na nagulat si Zhao Feng. Bagamat ang mga nasa true human rank ay may kakayahang lumipad, ito ay panandalian lamang at malaki ang ginagastos, kaya't hindi sila makakalipad ng mahabang panahon o may kumpara sa isang lumilipad na hayop. Ito ay dahil dito na ang lumilipad na mga hayop ay napakabihirang at ang pagpapaamo nito ay lubhang mahirap. Ngunit hindi ito naging mahirap para kay Zhao Feng. Wala pang 10 araw, lumipad na si Zhao Feng palabas ng 13 bansa. Ang Asher Sharp Swallow ay hindi binaygo si Zhao Feng, maaari itong lumipad ng libo-libong milya sa isang araw. Gayunpaman, hindi alam ni Zhao Feng na hindi lang siya ang henyo na tinutugis sa 13 bansa at umalis sa 13 bansa. May 2 pang iba, sina Kang Yuyo at Zhao Yufei. Gayunpaman, ang pagkakaiba lamang ay ang mga gantimpala para sa dalawang ito ay mas mababa. Dahil sa katotohanang nauna si Zhao Feng sa Alliance Banquet at hinamak ng Haiyan Master, ang mga gantimpala ng pagpatay sa kanya ay mas mataas pa kaysa sa pagpatay sa isang tao sa True Spirit Realm. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang buwan. Sina Zhao Feng, Zhao Yufei, at Kang Yuyo ay nawala lahat sa 13 bansa at hindi na bumalik sa loob ng maikling panahon, tulad ng kung paanong si Xin Huang ay misteryosong nawala sa Sun Feather City. King of Gods, Kabanata 250. Great Country, una. Sa pagitan ng bawat bansa ay malawak at tiwangwang na mga lupain. Ang mga tiwangwang na lupaing ito ay hindi pa nagagalaw ng mga tao at naglalaman ng malaking bilang ng mga nakamamatay na hayop at yaubist. Hindi lang iyon. Ang mga tiwangwang na lupain ay puno ng mga mapanganib na kapaligiran at mga natural na sakuna. Ang kawalang ingat ay maaaring magresulta sa kamatayan. Ang sitwasyong ito ay katulad ng ikatlong yugto ng Floating Crest Trial ngunit mas malaki ang mga hangganan at mas mahaba ang landas. Sa makatuwid ito ay lubhang mapanganib na maglakbay sa mga bansa. Kahit na ang mga tao ng clans ay hindi madaling gawin ito. Siyempre, mayroon pa ring hindi mabilang na bilang ng mga tao na tumatakbo mula sa kamatayan at mga cultivators sa True Spirit Realm o mas mataas na gumawa nito. Sa isang tiwangwang disyerto. So,
Isang magandang babae ang suot na simple na may hawak na espada ang tumalbog sa di kalayuan. Lumitaw ang mga balang mula sa disyerto sa harapan. Bahagyang sumigaw ang simpleng nakadamit na batang babae at pinakipot ang isang invisible sword intent na kumikislap sa hangin. Ang kumukayig ng mga balang ay agad na naputol. Bagaman medyo delikado, ang landas na ito ang pinakamatuwid at pinakamaganda. Sa pagdaan sa dalawang malalakas na bansa, makakarating ako sa pinakamataas na sword sect ng Northern Continent, ang 10,000 Sword Sect. Pinag-aralan ni Kang Yuyo ang mapa sa kanyang mga kamay. Ang 10,000 Sword Sect ay isang pinakamataas na puwersa ng Northern Continent na ang posisyon ay nasa ibaba lamang ng 10 Great Factions. Bilang nangungunang Sword Sect sa Northern Continent, ang mga normal na henyo ng sword na walang background ay walang karapatang pumasok, ngunit naniniwala si Kang Yuyo na sa kanyang edad, pangunawa, at binhi ng espada na layunin ay hindi gaanong tao sa buong Northern Continent, talagang nakadaan siya. Bukod dito, mayroon siyang sulat ng rekomendasyon sa kanyang mga kamay. Dahil sa katotohanan na ang Cloud Sword Clan ay kontrolado ng Iron Dragon Country at Scarlet Moon Demonic Religion, si Kang Yuyo ay itinuring bilang isang taksil. Ngunit sa kabutihang palad, naakit ni Zhao Fang ang karamihan ng atensyon, kaya't ligtas na nakaalis si Kang Yuyo sa 13 bansa. Sa mga tiwangwang na lupain, sa pagitan ng mga kanyan. Isang batang babae na naka-purple na may mga mata na kasing linaw ng kristal. Ang kanyang mukha ay parang napakagandang ukit at ang kanyang balat ay puti ng nyebe na may bahagyang pamumula. Ang kanyang hitsura ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga kalalakihan at bansa. Ang Free Yuan Sect ay isang side sect ng isa sa 10 Great Factions, ang Heavenly Yuan Sect. Sino ang nakakaalam kung ang paglalakbay na ito ay magiging matagumpay? Ang mga mata ni Zhao Yufei ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Ang Free Yuan Sect ay isang malakas na puwersa na maaaring sugpuin ang mga puwersa ng malakas na bansang Iron Dragon. Ang lalong nagpasikat dito ay isa itong side sect ng Heavenly Yuan Sect. Kung ang isa ay gumanap ng mahusay, may pagkakataon na mapili ng Heavenly Yuan Sect. Ang 10 Great Factions ay kumalat sa buong kontinente at ang Northern Continent ay mayroon lamang isa o dalawa sa pinakamataas. Mula dito ay makikita ng isang tao ang kahalagahan ng Heavenly Yuan Sect. Si Brother Zhao Fang ay tinutugis ng buong 13 bansa at ang pressure na kinakaharap niya ay mas malaki kaysa sa akin. Sana ay matagumpay siyang makatakas at baka, sana, balang araw. Ang mga matingkad na ilaw ay kumislap sa mga mata ni Zhao Yufei. Sa labas ng 13 bansa. Sa loob ng isang komplikadong tanawin sa mga tiwangwang na lupain. Naubos ko na rin sa wakas ang 13 countries. Hayyun Master, babayaran ko ang kahihiyan ngayon ng 2 beses sa hinaharap. Sabi ng isang itim na hooded figure na puno ng hangarin na pagpatay. Sa ilalim ng hood ay isang azure hair na kabataan na may pangit na ekspresyon at puno ng galit. Kinailangan ni Zhao Fang na itago ang kaisipang ito sa kanyang puso habang tumatakbo siya mula sa mga humahabol sa 13 bansa. Ang kalaban ay isang eksperto ng True Spirit Realm na naging clan master. Hindi nagawang lumaban ni Zhao Fang. Naniniwala siya na walang lugar para sa kanya sa 13 countries maliban kung naabot niya ang True Lord rank. Ibig sabihin ay nagawa niyang maapektuhan ang paligid doon. Kung gusto ni Zhao Fang na bumalik sa 13 countries, kailangan niyang nasa True Spirit Realm man lang kung hindi ay puno ito ng mga panganib. Nasa puso lang ni Zhao Fang ang sinabi ni Master na gawin niya. Ang unang misyon. Humingi ng tulong. Isang mapa ng Northern Continent ang lumitaw sa kanyang isipan nang magsimula siyang lumipad sa isang tiyak na direksyon. Si Zhao Fang ay mayroong God's Spiritual Eye at ang Azure Sharp Swallow na nagbigay daan sa kanya na makaiwas sa lahat ng panganib. Ang hilagang kontinente ay may kasing daming malalakas na bansa gaya ng dami ng ulap sa kalangitan. Ang bansang Iron Dragon ay isa lamang sa mas makapangyarihang puwersa. Kung siya ay nakahanap ng tulong, posibleng ibalik ang sitwasyon ng 13 bansa. Umupo si Zhao Fang sa Azure Sharp Swallow at nagtungo sa pinakamalapit na bansa sa 13 bansa at sa 2 bansa, ang bansa ng Agila. Gayunpaman, ito ay isang mahirap na landas. Sa isang kisap mata, kalahating taon na ang lumipas. Sa timog ng hilagang kontinente, dumaan ang umaalingaw-ngaw na ilog sa mga bundok,
kapatagan, at disyerto na para bang pupunitin nito ang lupain sa kalahati. Napakaganda ng eksena. Ang ilog na ito ay tinawag na River of Rage at isa sa 3 ilog na nasa loob ng teritoryo ng Canopy Great Country. Ang River of Rage ay may malakas na agos. Ang isang alon na nag-iisa ay maaaring lunukan ang isang cultivator sa Ascended Realm. Higit pa rito, sa ibabaw ng ilog ay napakalakas ng hangin na kahit na lumilipad ang Yao Beasts ay agad na mapunit. Sa pampang ng ilog, isang matalim na berdeng lunok ang lumipad sa hangin at dumapo sa lupa. Bagamat hindi kalakihan ang lumilipad na ibong ito, ang bilis at aura nito ay naging dahilan ng pagsulyap ng marami. Sa sandaling ito, isang Azure-haired one-eyed youth ang tumalon pababa mula sa Azure Sharp Swallow na may mga palatandaan ng pagkapagod. Ito ang pambihirang Azure Sharp Swallow. Ang bilis at opensa daw nito ay hindi kapanipaniwala. Anong background mayroon ang kabataang ito para magkaroon ng ganoon kamahal na alagang hayop? Ang mga mata ng maraming tao ay kumikinang habang nagsimula silang mag-usap. Ang Azure-haired one-eyed na kabataan ay halatang si Zhao Fang. Nakaramdam ng labis na pagod si Zhao Fang pagkaraang dumating mula sa Sky Cloud 13 countries. Sa kabutihang palad, nakapasok siya sa teritoryo ng Canopy Great na bansa at napakalayo sa 13 bansa. Naniniwala siyang walang makakakilala sa kanya. Sa buong Northern Continent, 3 bansa lamang dito ang may salitang Great. Ang Canopy Great Country ay isa sa 3. Ang pangalawang gawain. Ibigay ang item ni Master sa pamilya Liu sa loob ng Canopy Great Country. Sinuri ni Zhao Fang ang lugar ng may pag-iingat. Kahit na ang pinakamalakas na magsasaka dito ay nakarating lamang sa 7th Sky, hindi siya naglakas loob na tingnan ang mga ito ng mababa. Ito ang Canopy Great Country. Hindi ito isang bagay na maihahambing ng 13 bansa. 10 araw ang nakalipas. Sinubukan ng 2 hanggang 3 bandido ng 6th Sky na nakawin ang Azure Sharp Swallow ni Zhao Fang. Nagpasya si Zhao Fang na tapusin ang mga ito, ngunit nang hindi ginagamit ang espiritual na mata ng Diyos at kapangyarihan ng Bloodline, kailangan niya ng 1 dosenang galaw. Ito ay hindi maisip sa 13 bansa. Ang Canopy Great Country ay isang treasured place ng Northern Continent para sa mga cultivator. Ang bilang ng mga taong nakarating sa Ascended Realm dito ay hindi mababa. Minsan ay nakipag-away si Zhao Fang sa 2 eksperto sa 7th Sky at nang hindi ginamit ang kanyang bloodline power, ang labanan ay nagresulta sa isang tabla. Higit pa rito, ang 2 iyon ay mga middle echelon lamang ng isang pamilya, tulad ng kung paano ang pamilya Zhao ay nasa Cloud Country. Ang mga kasanayan at pamamaraan ng bawat uri ay nakikita sa mortal na mundo. Ang Heaven Earth Yuan Chi ay ilang beses na mas dalisay kaysa sa 13 countries at tila, ilang malalaking puwersa ang may kontrol sa spiritual treasured grounds at puno ng mga mapagkukunan. Bagamat si Zhao Fang ay nakapasok lamang sa Canopy Great Country sa loob ng maikling dosenang araw, ang kanyang mga aksyon ay naging mas maingat. Sa madaling sabi, ang Canopy Great Country ay mas advanced sa mga tuntunin ng paglilinang. Kung ang 13 bansa ay sinasabing isang nayon sa kanayunan, kung gayon ang lugar na ito ay magiging isang lungsod. Sa makatuwid, sa ilalim ng parehong paglilinang, madaling mapatay ng mga eksperto ng Canopy Great Country ang mga mula sa 13 bansa. Sana hindi mabaygo ang pangalawang gawain o kung hindi. Si Zhao Fang ay nakatayo sa pampang ng ilog at ang kanyang dibdib ay bumigat dahil sa pressure na dala ng River of Rage. Ang pagtakas niya ay para sa 2 misyon. Una, humingi ng tulong. Pangalawa, ipadala ang sulat. Nabigo si Zhao Fang sa una. Sa pag-iisip pabalik sa kanyang karanasan, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Fang. Matapos umalis sa 13 bansa ay narating niya ang pinakamalapit na bansang Agila. Ang Eagle Country ay ang pinakamalapit sa Iron Dragon Country at 13 countries, ngunit mas malakas kaysa sa Iron Dragon Strong Country. Kung payag sila, maaari nilang baguhin ang sitwasyon ng 13 bansa. Nang pumasok si Zhao Fang sa Eagle Country, napagtanto niya na ang 10-10 angkan sa bansa ay may panloob na digmaan at ang buong bansa ay nasa kaguluhan. Wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng oras para abalahin siya. Pagkatapos noon ay dumating si Zhao Fang sa pangalawang malakas na bansang malapit, ang Bloodfire Country.
Ang Bloodfire Country ay napakalakas, ang orihinal na Iron Dragon na malakas na bansa at ang Sky Rich Strong Country na nagkakaisa ay maaaring hindi nito katugma. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan ng Bloodfire Strong Country at 13 countries ay medyo malayo na at ang mga paksayon doon ay ayaw tumulong. Higit pa rito, muntik nang mawalan ng buhay si Zhao Feng doon. Ang Scarlet Moon Demonic Religion ay hindi lamang nakalusot sa malakas na bansang Iron Dragon, maging ang malakas na bansa ng Bloodfire ay napasok din. Pawisan pa rin si Zhao Feng kapag naalala niya ito. Bumalik sa malakas na bansa ng Bloodfire na siya ay tinarget ng Scarlet Moon Religion ngunit nakaligtas dahil sa kanyang God's Spiritual Eye. Hindi niya maiwasang matuwa na nawasak niya ang Ghost Mark kahit na naubos niya ang isang Sky. Sa pagkabigo sa Bloodfire Country, ang gawain ni Zhao Feng para sa tulong ay nauwi sa kabiguan, dahil ang ibang mga bansa ay napakalayo at sino ang makikialam sa isang brat na nanggaling sa isang mahirap na lugar. Sa wakas, si Zhao Feng ay tiyak na sumuko sa misyon na ito na puno ng panganib at kaunting pag-asa. Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi sa kanya ng unang elder. Maliit ang pagkakataong makakuha ng tulong. Ang pangunahing punto ay ang pangalawang gawain. Kung ito ay magtagumpay, hindi lamang kayo magiging ligtas, ang 13 bansa ay maaaring maligtas din. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay nakatayo sa harap ng River of Rage. Inilalagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa pangalawang misyon. Ngunit sa ngayon kailangan ni Zhao Feng na dumaan sa River of Rage para makapasok sa gitna ng Canopy Great Country. Ang sitwasyon ng Canopy Great Bansa ay maaaring ilarawan bilang isang emperador, 3 sekta, 4 na pamilya upang ipakita ang kaguluhan nito. Kabilang sa 4 na pamilya ay isang pamilyang Liu, ngunit hindi alam ni Zhao Feng kung pareho ba ito sa binanggit ng First Elder. King of Gods, Kabanata 251. Great Country, ikalawa. Naisip ni Zhao Feng na kung ang pamilyang Liu na hinahanap niya ay isa nga sa 4 na dakilang pamilya ng Canopy Great Country, magiging hindi ka panipaniwala. Isang emperador, 3 sekta, 4 na pamilya. Ang 8 puwersang ito ang nagpapanatili sa buhay ng Canopy Great Country at higit sa iba pang hindi mabilang na puwersa. Kahit sino sa kanila ay may kapangyarihan na hindi bababa sa maihahambing sa isang malakas na bansa at may kakayahang lipulin sila. Sa 8 puwersang ito, ang mga Imperial ang may pinakamaraming katanyagan at naging pinuno ng Canopy Great Country. Dahil sa 8 puwersang umiiral ng magkasama, ang sitwasyon sa loob ng dakilang bansang ito ay napakakomplikado, ngunit walang gaanong koneksyon kay Zhao Feng na kara-rating lang. Hindi man lang niya maapektuhan ang sitwasyon ng 13 countries at isa lang siyang butil ng alikabok sa Canopy Great Country. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, muling tumingin si Zhao Feng sa River of Rage sa unahan. Ang River of Rage ay may napakagandang agos na naging dahilan upang ang mga cultivator sa Ascended Realm ay nahihirapang huminga. Ang River of Rage ay ang pinakamalaking ilog sa Canopy Great Country at isa sa 3 pinakamalaking lugar ng tubig sa Northern Continent. Ang sinumang gustong pumasok sa mga banal na lupain ng Canopy Great Country at tumungo sa 4 na pamilya ay dapat tumawid sa ilog na ito. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumikinang habang ang kanyang asher na buhok ay umihip sa hangin. Hindi lang si Zhao Feng ang gustong tumawid sa ilog. Ang layunin ng mga dalubhasa dito ay lahat na tumawid sa ilog. Ang River of Rage ay matatagpuan sa Hilaga at itinuring na tiwangwang. Kahit na ang populasyon dito ay higit na nalampasan ang 13 bansa. Kailangang tumawid nito kung gusto nilang makapasok sa matataong bakuran ng Canopy Great Country. Q. Ang tunog ng paggalaw sa hangin ay maririnig habang ang aura ng eksperto sa True Spirit Realm ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng mga tao sa tabing ilog. Isang 4 na pakpak na lumilipad na leopardo ang lumipad sa himpapawid. Ang laki nito ay kasing laki ng isang elepante at isang gininto ang nakadamit na maharlika ang nakapatong dito habang sila ay bumaba sa pampang ng ilog. 4 na pakpak na Flying Cloud Leopard. Ito ay isang battle class na lumilipad na alagang hayop. Ang 4 na pakpak na Flying Cloud Leopard na ito ay malamang na madaling mapunit ang mga normal na magsasaka sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Puno ng paggalang ang mga tao sa tabing ilog. Ang alagang hayop ng taong nakasuot ng gininto ang tao, ang 4-winged Flying Cloud Leopard,
lamang ay magiging sanhi ng pag-iwas ng mga normal na cultivator sa Ascended Realm. Nang bumaba ang four-winged flying cloud leopard, nakaramdam si Zhao Feng ng pagkabalisa mula sa Azure Sharp Swallow. Ang Azure Sharp Swallow ay maaaring hindi mas mabagal kaysa sa four-winged flying snow leopard sa mga tuntunin ng bilis, ngunit ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi maihahambing. Napansin ni Zhao Feng na maraming cultivator ang may lumilipad na hayop sa Canopy Great Country, ngunit ang kanyang Azure Sharp Swallow ay isang bihirang uri na ang bilis ay naiinggit sa iba. Ang mga mata ng Maharlika na may gintong damit ay kalmado habang pinagmamasdan niya ang mga tao sa tabing ilog. Bahagya siyang nagulat nang makita niya ang Azure Sharp Swallow sa tabi ni Zhao Feng, ngunit hindi niya ito isinasapuso. Si Zhao Feng ay nasa 6th sky lamang, ngunit may Azure Sharp Swallow. Kailangang malaman ng isang tao na ang mga magsasaka sa 7th sky at maging ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay walang ganoong kagaling na lumilipad na kabayo. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga tao sa tabing ilog. Ang paglilinang ng mga taong ito ay hindi bababa sa 4th o 5th sky, at ang 6th at 7th sky ay karaniwan. Mayroon na ngayong ilang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm sa tabing ilog. Ang husay sa pakikipaglaban ng mga taong ito ay hindi maikukumpara sa mga nasa Sky Cloud Forest area. Nahirapan si Zhao Feng na tapusin ang isang normal na cultivator sa 7th sky sa maikling panahon. Siyempre, napuno ng respeto ang lahat habang nakatingin sa taong nakasuot ng gintong damit. Sa paglilinang ng true rank ng tao, dapat siyang tumawid sa ilog. Baka ayaw lang niyang gumastos ng sobrang lakas. Naisip ni Zhao Feng sa kanyang puso. Ang mga tao sa tabing ilog ay naghihintay na tumawid sa ilog. Gayunpaman, ang mga presyo ng mga barkong ito ay napakalaki at ang mga materyales ay maihahambing sa mortal na mga sandata. Kailangan din nila ng mga array masters para mapahusay sila para makatayo laban sa mga alon. Ang mga normal na barko ay halatang hindi nakatawid sa ilog ng Rage. Tanging ang mga ginawa gamit ang espesyal na material at pinahusay na may mga arrays ang nakayanan ang magulong alon. Malapit na ang tumatawid na skyship. May hamak na sumigaw sa tabing ilog at lahat ay nakatingin sa ilog. Si Zhao Feng ang may pinakamalakas na paningin at hindi nagtagal ay nakita niya ang isang madilim na pilak na 10-10 yarda ang haba na barko na lumitaw. Ang ibabaw ng barko ay inukitan ng mga komplikadong hanay na nagbigay ng kulay dilaw na lupa. Tinansya ni Zhao Feng na ang kanyang buong lakas na pag-atake ay hindi man lang makakasama sa barkong ito. Dahil lamang sa mga hanay na ito kaya ang barko ay nakatayo ng mataas at hindi nadudurog ng napakalaking alon. Mayroong ilang mga pantalan malapit sa River of Rage, at malapit sa bawat pantalan, magkakaroon ng mga barko na katulad ng crossing skyship na nagpadala ng mga customer na pabalik-balik. Sa sandaling ito, iilan lamang ang mga tao na bumaba sa crossing skyship. Kadalasan ay naisip lamang ng mga tao na pumasok sa Canopy Great Country at hindi marami ang aalis pagkatapos nilang makapasok. Sa crossing skyship ay may 4 na mandaragat na may matipunong figure. Ang kanilang mga kalamnan ay parang tansong metal at nagbigay ng hindi nakikitang presyon. Ang 4 na mandaragat na ito ay pawang bihasa sa pagpapalakas ng katawan at umabot sa 7th sky. Maaari nilang gamitin ang kanilang katawan ng mag-isa upang labanan ang mga cultivator sa parehong ranggo. Labis na nagulat si Zhao Feng. Kung ang mga ekspertong ito ay bata pa, nagkaroon sila ng pagkakataong lumaban para sa isang lugar ng isang bituin sa Alliance Banquet. May kabuuang 49 na lugar. Ang bawat tao ay nagbabayad ng 300 mababang grado na primal na kristal na mga bato. Ang marino sa harap ay nagpahayag. So, sa ikalawang paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, lumipad ang taong nakasuot ng gininto ang langit papunta sa crossing skyship. Ang kanyang True Spirit Realm aura ay naging dahilan upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng 4 na marino, ngunit kinuha pa rin ang mga primal crystal na bato. 300 mababang grade primal crystal stones. Hindi maliit na halaga iyon. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. 300 mababang grade primal crystal stones ay 30,000 substandard primal crystal stones. Sa mundo ng mga cultivator, ang mga substandard na primal na kristal na mga bato ay ang pinakamababang pera at higit sa lahat ay ginagamit sa ilalim ng mga echelon.
Ang Canopy Great Country ay may maraming mapagkukunan at ang bilang ng mga primal crystal stone na nakuha ay napakataas, kaya ang presyo ng lahat ay mas mataas din. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Zhao Fang. Nanalo siya ng 10,000 mababang grade primal crystal stones mula sa Alliance Banquet at ito ay maihahambing sa 1,000,000 substandard na primal crystal na mga bato. Ang kabuuan na ito ay nagpapula sa mga mata ng iba sa 13 clans, ngunit sa lugar na ito, ang 10,000 mababang grade primal crystal na mga bato ay hindi maituturing na marami. Ang mga normal na cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay mas mayaman pa kay Zhao Fang. So, ang grupo ay pawang pumunta patungo sa Crossing Skyship. Ang Crossing Skyship ay nakadaong sa pampang ng ilog ngunit mayroon pa ring malakas na hangin dito na nagawang itulak ang mga magsasaka sa Ascended Realm palayo. Sa makatuwid ang tanging pasukan ay ang tarangkahan ng barko. 41, 42, 7 lugar ang natitira. Sabi ng punong marino. Aalis ang barko kapag napuno na ang 49 na espasyo. Naiinip na ang natitirang grupo. Kailangang malaman ng isa na bawat isang crossing skyship ay dumarating tuwing 10 araw at kailangan nilang ayusin ang mga protective arrays sa barko. Higit pa rito, ang isang crossing skyship ay ang tanging nasa paligid sa loob ng 10,000 milya. Mabilis. Ito ang unang pagkakataong dumating si Zhao Fang dito kaya hindi niya alam ang sitwasyon, at sa makatuwid ay nasa likod. Q. Ang figure ni Zhao Fang ay kumikislap na may mga arko ng kidlat ngunit ang kanyang paggalaw ay huli pa rin ng ilang hakbang kumpara sa mga inihanda. Nang dumating si Zhao Fang, may 4 na tao na nakikipaglaban para sa natitirang 2 lugar. Skyfrost Dominance Feast. Ang isa sa kanila ay isang batang may pilak na buhok na nagpadala ng alon ng yelo sa isang 10 yarda na radius. Pinilit ng kabataang iyon ang isang cultivator sa 7th sky at 2 sa 6th sky pabalik. Ang kapangyarihan dito ay malapit kay Kang Yuyo sa Alliance Banquet. Labis na nagulat si Zhao Fang. Ang mga mapagkukunan ng Canopy Great Country ay napakayaman at ang mga henyo ay parang mga isda sa isang ilog. Hindi magiging katapat niya si Zhao Fang kung hindi ginagamit ang kanyang bloodline power. Kung naabot niya ulit ang 7th sky ay magagawa niya. Matapos mapunta sa barko ang pilak na buhok na kabataan, naiwan si Zhao Fang at 3 iba pa. Sugod. Kumalas ang Yin Shadow Cloak ni Zhao Fang habang dumilim ang kanyang katawan at lumakas ang tunog ng kidlat. Sa sandaling iyon, nalampasan ng kanyang bilis ang natitirang tao sa 7th sky at ang 2 sa 6th sky. Huwag mo nang isipin iyon. Ang 3 taong ito ay hindi simple. Ang kanilang lakas ay katulad ng kay Aoyut Ian at Xu Zishan. Lightning Barrier. Hindi umiwas ni Zhao Fang at isang sapot ng gagamba na gawa sa kidlat ang naging hadlang sa paligid niya. Boom! Ang mga pag-atake ng 3 ay dumaong kay Zhao Fang at ang mga arko ng kidlat ay lumipad kung saan-saan. Ang 7th Sky Expert ay humagulgol habang ang kanyang katawan ay namamanhid sa kalahating hininga. Ang 2 pa ay napaatras ng ilang yarda at ilang bakas ng paso ang naiwan sa kanilang katawan. Q. Bago pa sila makapag-react ay naging blur si Zhao Fang at nagtagumpay na makuha ang huling pwesto. Matapos gawin ito, tumaas ang bilis ng paghinga ni Zhao Fang habang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Mula nang makapasok sa Canopy Great Country, ang pinakamalakas na pakiramdam na naramdaman niya ay ang kompetisyon. Lubhang matindi ang kompetisyon. Para lamang sa isang barkong tumatawid sa ilog ay kailangan ng labanan. 800 mababang grade primal crystal na mga bato. Walang ekspresyong sabi ng marino. Bakit 800? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Malinaw niyang naalala na ang lahat ay dapat magbayad lamang ng 300 at ito ay napakamahal na. Ang iyong lumilipad na alagang hayop ay nagkakahalaga ng dagdag na 500. Naiinip na sagot ng marino. Tahimik na iniabot ni Zhao Fang ang 800 primal crystal na bato. Ang halaga ng Azure Sharp Swallow ay higit pa rito. Gayunpaman, ang 4-winged flying cloud leopard ng golden robe na tao ay walang gastos sa kanya. Tila naramdaman ang mga mata ni Zhao Fang, ang taong nakasuot ng gininto ang tao ay bahagyang ngumiti. Hindi ka ba taga Canopy Great Country? Tumango si Zhao Fang. Nang marinig ito ng iba sa barko ay tumingin sa kanya na may paghamak, na para silang nakatingin sa isang pulubi.
Gayunpaman, ang taong nakasuot ng ginintoang damit ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagmamaliit at matiyagang nagpaliwanag. Mayroon akong spiritual pet bag, na partikular na ginagamit upang magdala ng mga lumilipad na hayop. Senior, pwede ko bang tanungin kung magkano ang spiritual pet bag na ito? Dama po ang mga mata ni Zhao Feng sa isang itim na sako sa baywang ng tao. 100,000 primal na kristal na bato. Casual na tugon ng taong nakasuot ng ginto. 100,000 primal na kristal na bato. Huminga ng malamig si Zhao Feng. Ang spiritual pet bag na ito lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 10 beses sa halagang pag-aari niya. Kaya naman, isa pang ideya ng Canopy Great Country ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng bukod sa kompetisyon dito. Ito ay ang pera. King of Gods, Kabanata 252. Ang presyo ng Little Thieving Cat. Meow meow. Siguro dahil naamoy ng maliit na paws ang magnanakaw ang amoy ng pera, lumitaw ang pusa mula sa interspatial na pulse areas at tumingin sa paligid na may umiikot na eyeballs. Ang cute ng pusa. Oh. Ang maliit na pasang ito ay mukhang napakatalino. Meow meow. Inilabas ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang mga paa at ibinuga ang kanyang dibdib, dahilan upang matawa ang mga batang babae. Tumibok ang puso ni Zhao Feng habang sumusumpa siya sa kanyang puso. Bakit ito lumabas? Maaaring kailanganin pa niyang magbayad ng higit pang mga pangunahing kristal na bato. Sa kabutihang palad. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay kasing laki lamang ng palad at itinuturing na isang maliit na alagang hayop, kaya walang dagdag na bayad. Ininspeksyon ng taong nakasuot ng gininto ang damit si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw, ngunit walang sinabi. Sure. Matapos makuha ang 49 na lugar, hinailan ng 4 na mandaragat ang mga layag at nagsimulang maglayag sa barko patungo sa tapat ng bangko. Ang mga alon at hangin ng River of Rage ay lubhang mapanganib. Maging ang mga nasa 7th sky ay hindi na magtatagal bago hilahin pababa sa kailaliman ng ilog. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang bilis ng crossing skyship ay napakabagal. Ang River of Rage ay humigit kumulang 100 milya ang haba ay itinuturing na isang manipis na lugar. Sa ating kasalukuyang bilis, kailangan ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 araw upang makarating sa kabilang panig. Kinakalkala ni Zhao Feng. 4 hanggang 5 araw ay hindi mahaba kung ang isa ay naglilinang, ngunit ang problema ay ang barko ay walang humpay na nanginginig dahil sa mga alon. Pagkatapos ng lahat, ang barko ay kailangang harapin ang mga alon na may lakas na 1,000,000 kilo. Hindi lang iyon. Kapag ang alon ay nasa pinakamalakas na, ang crossing skyship ay manginginig at may panganib na tumaob. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito kahit isang maliit na pag-idlip ay mapanganib. Dahil sa ang katunayan na ang barko ay walang humpay na nanginginig, karamihan sa mga tao ay gumagamit ng true force upang patatagin ang kanilang mga sarili. Ang pinakasual na tao ay ang taong may gintong damit. Para siyang pako sa barko. Kahit gaano pa kalakas ang ihip ng hangin o ang ulan, hindi siya kumikibo. Bukod sa kanya ay ang mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Mukhang madali din nila ito. Ang mga cultivator na ito sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay lahat ay napakalakas at nilinang ang chi ng kalahating hakbang na True Spirit. Mas malakas sila kaysa sa mga nasa 13 bansa. Sa kabutihang palad ang crossing skyship ay hindi umuuga sa buong oras. May mga sandali na ang tubig ay magiging kakaibang kalmado. Kapag ang crossing skyship ay kalmado, ang mga eksperto sa barko ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa at kung minsan ay nagpapalitan ng mga bagay. Little brother, handa ka bang ipagpalit ang iyong Asher Sharp Swallow? Ang isang ito ay handang magbayad ng 2,000 mababang grade na primal crystal na mga bato. Isang nasa katanghaliang gulang na tao na nakasuot ng kulay abo ay lumapit kay Zhao Feng at nagtanong. 2,000 primal na kristal na bato. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Hindi ito maliit na halaga sa 13 clans ngunit umiling pa rin siya. Salamat na lang. Sa kasalukuyan, kailangan pa rin ni Zhao Feng ang Asher Sharp Swallow. At saka, hindi niya akalain na ganito lang kahalaga ang Asher Sharp Swallow. Sa barkong ito, bukod sa taong may gintong damit, walang ibang lumilipad na hayop na mas mahusay kaysa sa Asher Sharp Swallow ni Zhao Feng.
Ang ilan ay walang lumilipad na hayop. Paano ang 3,000 mababang grado na primal na kristal na bato? Iyan ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga ng 300,000 substandard na primal crystal na mga bato. Ang nasa katanghaliang gulang ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin at nagtanong sa mababang tono. Umiling pa rin si Zhao Fang. 3,500. 4,000. 5,000, limitasyon ko na iyon. Umiling si Zhao Fang anuman ang iniaalok ng tao. Ang ilang tao sa malapit ay nagpahayag ng mapaglarong at mapanghamak na mga ekspresyon. Masasabi nilang sinusubukan nitong linlanggan ng nasa katanghaliang gulang na nakadamit na kulay abo ang kawawang kabataang ito, ngunit sa hindi inaasahan, tila hindi nabigla ang kabataan sa napakalaking halaga. Ang lugar sa labas ng Canopy Great Country ay kulang sa yuan chi at ang produksyon ng mga primal crystal na bato ay mababa. Ang mga tao sa labas ng Canopy Great Country ay madaling nabigla sa dami ng libo-libo o 10,000 primal crystal na mga bato, ngunit ang mga kabataang nauna sa kanila ay tila hindi nabigla. Hindi pa rin natinag si Zhao Fang kahit na itinaas ng taong nakasuot ng kulay abo ang presyo sa 8,000. Ganoon kahalaga ang aking Asher Sharp Swallow. Bahagyang nagulat si Zhao Fang. Ang yuan chi sa Canopy Great Country ay masiksik at ang produksyon ng mga primal crystal na bato ay mas mataas, kaya tumaas ang presyo. Bihira ang mga item noong limitado lang ang bilang. Ang Canopy Great Country ay pinamunuan ng martial arts at ang mga hayop sa malapit ay napatay sa napakaraming dami. Ang ilang mahalagang espiritual na alagang hayop ay bihira dito kaysa sa 13 bansa. Ang mga normal na tao ay hindi sasakay sa isang lumilipad na hayop maliban kung sila ay patungo sa napakadelikadong mga lugar. Ang mas mababang dami ng mga item ay nagresulta sa mas mataas na presyo. Dahil sa dalawang kadahilanang ito, ang presyo ng mga lumilipad na hayop, lalo na ang mga bihirang, ay nagkakahalaga ng malaki sa Canopy Great Country. 8,000 primal na kristal na bato. Nagbebenta ka ba o hindi? Nanlalabo ang mga mata ng medyo may edad na nakadamit na kulay abo. Bagamat siya ay nasa 7th sky lamang, ang aura na nagmumula sa kanya ay mas malakas kaysa sa mga nasa 13 bansa. Tinansya ni Zhao Fang na maaaring harapin ng taong ito sina Xu Zishan at Ao Yutian o matalo man lang sila. Nang malapit nang tumanggi si Zhao Fang, isang boses ang tumunog mula sa malapit. Ha! Grey Cat Eagle, sinusubukan mo bang pilitin ang trade na ito? Isang batang pilak ang buhok ang dahan-daang lumapit. May impresyon si Zhao Fang sa kabataang ito. Nagamit na ng taong ito ang Skyfrost Dominance Fist dati at pinilit niyang ibalik ang isang tao sa 7th sky at 2 sa 6th sky. Nang hindi ginagamit ang kanyang bloodline power, si Zhao Fang ay hindi nagkaroon ng malaking pagkakataong manalo laban sa kanya. Chi Jiu, wala itong kinalaman sa iyo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinawag na Grey Cat Eagle ay nagbabala na tumingin sa batang pilak na buhok. Patas na kalakalan, ang mas mataas na bidder ang mananalo. Wala ba akong karapatang sumali? Malamig na napa-M si Chi Jiu. Si Chi Jiu ay nasa 7th sky din at ang kanyang lakas ay maihahambing kay Kang Yuyo, na naging dahilan upang ang iba sa malapit ay mag-shuffle paatras. Huminto sa pagsasabi ng kahit ano ang naka-gray na nakadamit na nasa katanghaliang gulang. Hindi niya mapigilan si Chi Jiu na magbid ng mas mataas na presyo. Sa talino at lakas, higit na nakahihigit sa kanya ang kalaban. Bibigyan kita ng 10,000 primal crystal stone para sa Asher Sharp Swallow na ito. Ang boses ni Chi Jiu ay mahina ngunit naglalaman ito ng lamig. 10,000 mababang grado na primal na kristal na mga bato. Iyon lang ang mayroon kay Zhao Fang. 11,000. Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na nakadamit na kulay abo. Sinabi ko na hindi ko ipinagpapalit ang aking Asher Sharp Swallow. Kalmadong umiling si Zhao Fang. Nang marinig ito, marami ang nagulat. Ang isang kabataang nagmula sa labas ng Canopy Great Country ay kayang labanan ang napakaraming primal crystal na bato. Narinig ko na ang mga cultivator mula sa labas ng Canopy Great Country ay lubhang mahirap. Totoo ba ito? Maaaring ito ay isang batang Panginoon ng isang pamilya o anak ng isang Panginoon ng ilang bansa. Nagpalitan ng tingin ang mga tao sa malapit. Nagkatinginan sa mata sina Chi Jiu at ang Grey Cat Eagle bago umalis.
Walang nang-ahas na gumawa ng anuman sa barko. Kahit na may mga problema, ito ay malulutas kapag sila ay nakarating sa dalampasigan. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay katulad ng dati at ang maliit na pasang magnanakaw sa kanyang balikat ay humikab. Gayunpaman, pagkaalis pa lang ng dalawa ay may dumating na ibang grupo ng mga tao. Napaka-cute nitong pusa. Maaari mo bang ibenta sa akin? Nagtanong ang isang batang babae na nakasuot ng asol sa edad na 14 hanggang 15. Para siyang maselang ukit. Ang edad ng batang babae ay mas bata kay Zhao Feng, ngunit ang kanyang cultivation ay umabot na sa pinakamataas ng sixth sky. Isang malamig na kabataang nakaitim ang sumama sa kanya. Ang kanyang edad ay tila nasa paligid ni Zhao Feng. Magkabalikat na naglakad ang babae at lalaki. Kahit na ang kanilang mga edad ay bata pa, ang kanilang paglilinang ay hindi dapat maliitin. Sa likod ng dalawa ay isang simpleng nakadamit na elder sa kalahating hakbang na true spirit realm na umiiling sa sandaling ito. Hindi binibenta. Malamig ang boses ni Zhao Feng. Bakit lahat ng mga katutubo na ito ng Canopy Great Country ay sinubukang makipagpalitan sa kanya? Dahil ba madali silang dein? Brat na nayasol na buhok. Kami ay mula sa Liu family sa Overlookong Mist Province. Sabihin ang presyo at ibenta ang pasang ito sa amin. Malamig na sabi ng youth in black na parang alam niyang papayag si Zhao Feng. Overlookong Mist Province Liu family. Maaaring ang pamilyang Liu na ito ay kaanib sa isa sa apat na mahusay na pamilya sa Canopy Great Country. Bahagyang nagulat ang mga taong nakasakay. Pamilyang Liu. Ang tatlong ito ay nagmula sa pamilyang Liu. Sila ba ang pamilyang target ko? Napaisip si Zhao Feng sa kanyang puso at nagtanong. Kahit anong presyo. Tama iyan. Ang kabataang nakaitim ay tila lubos na kumpiyansa. Tinitigan ng babaeng nakaasol ang maliit na pasang magnanakaw na nakaasol at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang pasang ito ang pinakamatalinong alagang hayop na nakita ko. Siguradong bibili ako ngayon. Paano kung bibigyan kita ng 50% diskwento? Mabagal na sabi ni Zhao Feng. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagwagayway ng kanyang mga paa, na sumisimbolo sa kanyang kawalang kasiyahan. Ang katalinuhan ay lalo itong nagustuhan ng dalaga. Isaad ang iyong presyo. Masungit na sabi ng kabataang nakaitim. Narinig siguro ng Asher-haired brat ang pangalan ng pamilyang Liu, kaya ang 50% diskwento. 1 bilyong primal na kristal na bato. Dahan-daang nagbigay ng presyo si Zhao Feng. Nang marinig ito, napabuntong hininga ang lahat. 1 bilyon. Ang batang ito ay talagang may bibig ng isang leon. Kahit na ibenta nila ang Overlookong Mist Liu family, malamang na hindi sila makakaipon ng ganito. Natigilan ang mga tao dito sa kanagtawanan. Huminto ang kabataang nakaitim at babaeng nakaasol. Ikaw. Ang mukha ng kabataang lalaking nakaitim ay naging puti pagkatapos ay berde dahil sa galit. Noong una ay inakala niya na ang isang pusa ay nagkakahalaga lamang ng 100 primal na kristal na bato ngunit si Zhao Feng ay nagsabi ng napakalaking halaga. Bago pa makapag-react ang kabataan, tumawa si Zhao Feng habang nagpatuloy. Ang ibig kong sabihin ay mga pinakamataas na grado na primal crystal stones. Pinakamataas na grado na primal crystal stones. Nakanganga ang bibig ng lahat. Ang taong nakasuot ng gininto ang tao sa True Spirit Realm ay tumawa at umiling. Ang pinakamataas na gradong primal crystal stones ay matagal nang nawawala. Kahit na ang mataas na grade primal crystal na mga bato ay mahirap hanapin. Ngayon, ang middle grade primal crystal stones ay itinuturing na bihira. Bilang isang tao sa True Spirit Realm, halatang may karapatan siyang magsabi. Malinaw na ayaw ibenta ni Zhao Feng ang pusa, kaya ang presyo. Brat na may asol na buhok. Gaano kalakas ang loob mo na paglaruan kami? Tingnan natin. Nanginginig sa galit ang kabataang nakaitim at tumalikod at umalis. Hindi niya akalain na hindi siya bibigyan ng mukha ng isang kabataang taga-ibang bayan. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay puno ng kagalakan at pagiging mahiyain at ang gulo ng mukha ni Zhao Feng habang nakatingin sa kabataang nakaitim na may paghamak. Gusto ko talaga ang pasang ito. Kinagat ng babaeng nakaasol ang kanyang mga labi at tumingin sa matandang nakadamit na malinaw ang damit, naghahanap ng tulong.